Gender equality means that men and women have equal rights, opportunities, and responsibilities in all aspects of life. It involves recognizing and valuing the contributions and perspective of both genders and working to eliminate discrimination and biases. Gender equality is essential for creating a fair and just society where everyone can reach their full potential and live with dignity. It's about promoting equal access to education, employment, healthcare, and decision-making opportunities, and challenging stereotypes and norms that perpetuate inequality. By achieving gender equality, we can build a more inclusive and equitable world for all. Pamilya, kung diin may ada anak nga karuyag niya eg-express ang gender nga iya karuyag. Pero paano hiya makakarawatan usa nga amay nga marikon nga natindog nga babae la nga lalaki ang gender? Nan, naari ba ako nga akong bado? Oo, anak ka, kanay Barbie. Oo, kuya kang pamulihay pa. Waray bakla ha atong pamilya. Babae nga lalaki ang dili mo din nga kalibutan. Miriam, Ikaw pa. Di ko konsinti mo din mo anak. kaya rin, ma'am. Tama na. I know ba? Maram ako. You can accept me. And you will never accept me. Dili pipitaw ka rin yung para iyo. And I just hope na sana balang araw matanggap niyo ako bilang anak niyo. Makain ka. Di ba suman? Tama na. Panalitan si kulang yung pamulay. O, pakara ko talaga dyan si kulang ano talaga yung pamulay. Oo. Ay, sige. Gusto mo niya parang yun. No. Sorry. Gender acceptance in a family means embracing and valuing each member's identity, expression, and orientation without judgment or bias. It involves creating a supportive and loving environment where everyone feels respected and understood. By promoting open-mindedness, empathy, and understanding, families can foster a sense of belonging and security, allowing each member to thrive and be their authentic selves. This acceptance can have a profound impact on an individual's mental health, well-being, and relationships, and can help build stronger, more loving families and communities. Pamumuno ha politiko, ano ba dapat nga kasarian ang pwede lumingkod ha posisyon pang gobyerno? Lalaki la ba ang pwede kundiin ginkikilala ha komunidad as usa nga marigon, makusog, siringpahan kadaman, boys are born to be leaders. O mga babae nga kundiin ginkikilala nga mga magluya, kunbaga girls are weaker vessels. Pero kung magpinsar, bagabagahan usa nga puno, damo ang sanga. Means, madali makapinsarhan mga solusyon hakada problema. Ang pakiana, hino ba ang pwede o angay dumalagan o lumingkod ha posisyon panpolitika? So,
sumaupay nga aga ka iyo nga tanan. So yan na ito ating election is ikaharani na. Karuyag ko nga ang kada usay is maghatagin kung hinahaton ni representative nga maging mayor at pagsunod ha ako. So yan na, may nakita madulagan, Ate Rowilyn, and Ate Happy William. So mag-una ni pag-introduce si Rowilyn. So, ako na uling nasalan, madalagan na ng mayor kung pagbukasan. Ako nga William, minamadalagan, pagkamayor, pinakamamahal ko nga buto. Inimuon ko ang akong mahimo nga mapaunlad kung nga akong buto. Gusto niyo rin, Para ha akon, why not tagan tatyan si Rowilyn para mamuno ha ating mulot niyo? Hindi. Kaya Rowilyn, dapat si William. Iwalay Rowilyn karapatang papunuan ang atong komunidad kay babae na iya, dapat si William, yung lalaki. Dili ko di babae ya, dili na kayo pumunuan ang komunidad eh. Karon na kayo mo ng lalaki, kayo at mo ng mga babae. Ang diskriminasyon sa kasarian sa politika ay tumutukoy sa hindi patas na pagtrato o pagtanggi laban sa mga individual batay sa kanilang kasarian na madalas na humahadlang sa partisipasyon at representasyon ng mga kababaihan sa larangan ng politiko. Pero batay sa pangunahing batas ng Pilipinas na nagsasabi na pwede umupo o tumakbo sa politika kahit ano ang kasarian na nakasaad sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, Article 5 na tumatalakay sa suffrage o karapatang bumuto o tumakbo sa halalan kahit ano pa ang kasarian. Gaano ba kabugat nga sala ang kawaray respeto o ang pagbastos han mga babayi sumalahan aton balaod? Gaano ba kaimportante nga himabaro pagrespeto ha usa nga babayi o ha iba nga tawo? Ano ba ang punishment sumala ang balaod ang Pilipinas han usa nga tawo nga nambabastos o waray respeto? Miss, ang ganda nyo. Ang sexy nyo. Excuse me? Paano ba kung nabawal ito? Pwede ka mag-pinsin na narinig mo? Paano ba kung na may nakita batas para ito? Nagbawal ba sa law? RA 11313? Meron tayong batas sa Pilipinas na layuning protektahan ang mga individual mula sa hindi kanais-nais, hindi angkop o mapanganib na pag-uugali sa mga pampublikong lugar at online platform. Ito ay ang Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act 11313. Ipinagbabawal ng batas na ito ang gawain tulad ng catcalling, wolf whistling at iba pang anyo ng verbal o physical na pang-aabuso lalo na sa mga kababaihan, kabataan at membro ng komunidad ng LGBTQ+. Ito ay maaaring makaharap ng mga parusa tulad ng multa na mula 1,000 hanggang 5,000 pesos at pagkakakulong na mula 1 buwan hanggang 6 na buwan. Always remember, ignorance of the law excuses no one. Everyone deserves the chance to thrive, free from bias or limitation. We must advocate for equal rights, safety, and respectful for all. No matter what their gender is, they can live up to their full potential. Gender isn't a barrier to success. It's an opportunity to embrace diversity. Empowerment means lifting each other up, ensuring that everyone's voices are heard. It's about creating a world where anyone can live. Education is the key. When we empower others with knowledge, we change the future. Gender equality, it is not just a dream. It is something that we build together. Together, we can create a world where gender equality is the norm, not the exception.